Hello, today is the day. Uuwi na kami ng Palawan. So, alam nyo ba, habang nagbabiyahe kami nito pa uwi, papunta ng pier, sobrang nalulungkot talaga ako. Hindi ko alam kung bakit or siguro kasi nasanayan na ako na nakapag-adjust na kami ng mga bata sa buhay dito. Pero dahil ganun ngayon nangyari, medyo may hindi magandang nangyari. Naloko na naman kami. So, we decided to go home na lang sa aming province talaga. Although malungkot, masakit, pero sabi nga namin, kailangan namin bumangon at mag-start ulit ng bago. So, lungkot na lungkot ako, pero thank you pa rin kay Lord kasi hindi niya pa rin kami pinapababayaan. Habang naghihintay nga kami dito sa waiting area, medyo naboboard ako. Pero sabi ko nga, konting tiis lang, sasakay na rin kami maya-maya ng barko. Hindi nga sana kami pala magbabarko, pero dahil nga sobrang dami naming gamit, dala namin lahat ng pinamili namin na gamit sa bahay kasi nga sabi ko, bitbitin na lang natin kaysa bibili na naman tayo ng mga bagong gamit. So, nagtyaga talaga kami magbarko. Pero ang plano sana namin dyan is sasakay kami ng plane para ma-experience naman ng mga bata yung pagsakay ng plane. Kasi nung punta kami ng Manila, nagbarko kami. Pero dahil ganun kayo nangyari, nagtyaga na lang din talaga kami ulit na magbarko. Sabi namin, konting ipon lang, makakabalik din tayo ng Manila. Magpiplane na naman tayo para maranasan ng mga bata. Alam nyo, habang nandyan ako sa barko, buti talaga nagpapasalamat ako na charge ko ng full charge lahat ng gadgets nila. Kahit pa paano nabawasan yung kakulitan ng aking mga chikiting. Ang hirap pa naman nakuha naming lugar sa barko or nabook namin na ticket is wala siyang pinto. Nung pumunta kasi kami before is meron siyang pinto, meron siyang parang sarili siyang room. Kaya lang nung pauwi na kami dahil nga sa sobrang dami at biglaan din, yung nabook namin is yung ganito na lang, yung tourist na lang kasi yung binook namin before na meron siyang mga sariling door is marami na daw, occupied na lahat. So, yan, yung mga bagets ko habang dito kami sa barko. Nakakapagod siya as in, pero sabi ko nga, nagpapasalamat ako na masasulit din yung pagpapalaki ko sa mga anak ko na alam niyo yung wala silang arte kahit saan ko sila dalhin, go sila. So, ayoko lumaki sila na sobrang maarte talaga. Alam niyo, sabi ko nga habang nandito kami na-enjoy ko pa rin yung view, yung ganda ng nature yung binigay ni Lord na, nare-relax pa rin yung isip ko kahit papaano. Kahit na sobrang matagal yung pagbabarko namin, yung biyahe sa barko, at least kahit papaano nare-relax sa mga nakikita kong views. Alam mo, yung ganda-ganda talaga dito sa Coron. Gustong-gusto kong bumalik. Sabi ko nga sa husband ko, one day, babalik tayo ng Coron, mamamasyal naman tayo kasama ng mga kids. Konting ipon, sipag, push pa, para someday naman, makapagbakasyon tayo ng family, may pasyal din natin sila sa mga lugar na yan. So, yun nga, habang nandyan kami, nagmamaoy na itong chikiting ko kasi inis na inis siya, meron siyang gusto puntahan, bawal nga. So sabi ko, buti na lang yung husband ko, medyo marami ring alam pagdating sa baget. So gumawa ng puppet, yung socks niya, yun yung ginawa niyang puppet para yung mga anak niya is maaliw-aliw. Nagpapasalamat na lang din ako kay Lord na talagang ginabayan niya kami sa biyahe namin dyan. Kasi nakakapagod talaga as in, yung marami kang bit-bit na gamit, tapos yung mga anak ko mo maliliit pa lang, as in nakakapagod siya. Pero by the grace of God, talagang nagpasalamat naman ako na maayos ko silang nabibit-bit kahit saan, maayos ko silang nakakasama kahit saan. Pag alam na nilang pagod ako, hindi na rin sila nagkukulit. So, ayan, habang nandyan nga kami, wala nang magawa yung mga anak ko talagang yung mga crew ng barko natutuwa na lang din sa kanila sa sobrang kakulitan nila yan. Binibigyan sila ng mga laruan, balloons, habang nandyan kami kasi alam din talaga nila na mahirap na may dalang bata at naboboard din talaga yung mga bata. Pero kaya thankful ako sa crew ng mga barko kasi naging mabait naman sila sa mga anak ko. Isa pa yan sa mga naging libangan nila. Yan yung husband ko, kala mo naman
nakikisali sa mga bagets, sa mga anak niya. Nagiging isip bata din. So, ayun lang. Habang nandito sa barko, wala kami magawa. So, wala naman din ako magawa kay mga anak ko. Iniikot-ikot ko na lang. Binibilhan ko ng mga kung ano-anong pwede nilang mapaglibangan. So, ayun na lang guys. Thank you sa panonood. Bye!